ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagali namin siya kanu agama Islam uli namin kinapangin sukurtan no sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala na nyata no saguna kanu programa tano insyaallah subhanahu wa ta'ala nabali siya pa mamakatalo sila kita no niya mambitiala makapantag sa pintaluan niya nag-issue bunal atau ka michika tabunal pembitialan atau kana topic makapantag sa pintaluban niya duri. Bali alhamdulillah ka bago ko kuan si Sheikh Abdul Rashid niya na ngimpo na niya ipag-explain namin sa lakano, ipabaliwanag namin sa lakano makapantag sangin ba niya mga mabagal adalil ngayon to sumahar no babay na ngayon to kondisyon atau ka syurut atau ka rukns kanin atau ka wajib kagina samana na mga dalil tanan wag ida dita katawan ngina mga dalil niya kagina unya tanong gamitan ni mga sariling akal tanong na aron pa madalumaya maraklab na rin nagbasal kami sa ginto kung kapangita kami sa mga bitela mga bitela di ka na kami pangipta okay da na daw subantan na tubay pagtalo nami di ka na niya pangipta ka di ka na tanong mga mufti balisa ko na paludupan ko isulad tanwa niya si Abdul Rashid Angeles kanya bas kanina niya makapanganggay kanu mga kitab tano uli na nito na ipakilala ko muna sa kanin sa sas kanin nakapasad bun sa Jamia na Imam Malik Saud sa Sharia bali niya sa kanin patalus ng tanus kanin Alhamdulillah. Kuana, ulianan na di ka pun makadalo na balingan ng tamo na kagina. Yan nilang sama ng pagkalya bitiala na makamana-mana ko na ipalapat na ko ni mga bitiala niya sa kapakayan kung pangaluma kung sa dalamahar. Datamad talo, ikapakayan a pangaluma sa dalamahar. Nyata to pintalo, nakapakayan mga luma imama sa tabangas kanin ubabay pagitsan imapayag ato di ka na mapayag makapantag sa maharanan nya ba sa mga nabisyalan niya ipatsakit ang ginawa ng mga pagalitan mo niya ang mga ustad itong tiging kagapagkatigin haram puta ka dala dalilin sa haram dala dalil sa haraminan ikadwalo ipabaliwanag ta mo na niya nilang katig kung pagambugta kung siya sa social media, di ka lang kami pagambug siya, kala kami natubang kami, mitiyala kami siya na atin mga dalilami. Nasaguna, na iliw namin kani Abdul Rashida niya, ipailin namin ba tito, asumahar no babay, na di kanas kanin rukan, ang di kanas kanin, syurut, kaso mga dalil, aginamit, anan asyurut, atau kanan ang mga rukan, na malubay nan ang mga dalil, kaya ginatupang kapitalo ang khilaf na adin sa pinakaraji. Patalos ka, Sheikh Abdul Rashid. Kakinag ato kadi. Kakinag ka mo naman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tayo baka ikuan ako muna sa kuan ako. Okay. Muna siya na kung suporta no kan Allah subhanahu wa ta'ala kan kinapakalamusal kita no
kanu kapanuntut sa ilmo sa ukit siya sa social media sa gumagamit tanubon sunya ba mambwa social media niya pinakalmusal kita ng Allah Ta'ala sa mapia ukit kapanuntut sa ilmo. Muna siya na sabab sa akin na nagsaksiyang kumamu adun anya pud minanggay sa muhadara di tabong kasisi di tabong masisi tiga Tagalog yung mga pud niya mga ustads mi muhadara mambu sa di kapakayan tigin makawing sa da sunggudanin. Uy, kaginaad na to ayan ako. Yan yung magpintalo na haram. Uy, kaginaad na to daning katuntay so kuana. So minidsa ndo tubi kinasabutin nun. Salta so pada to nakinag ko apya so kinambibidya ng mga wala madanin ng mga walabit. Uy, direct to na pwede man timbangan to madam maliki ya. Ito ang muhadara to kalangan nito. Malikil madhab ito. Kami kami kasama sa mga taga-pratano niya kakataw mga ulama bun na mas matagal pa sila sa alkita na mas kinuriki lang sa tumamamu kina muhadara o kina idsa sa maya ka kung sa adun na makakapakay ay siguro yako kinasabot siya na may arminid sa mga sulat to niya mga babay may ano to yan yadala mo idsa namin kapakay ustads kawingan so babay adi enggan sa sunggudan na sinamawal mga muso ustads way direct to the point dahil mo malabiti kinabibigyan ng mga ulama ato ka o kita kina explain ng mga ulama sa sunggudan na nan uy upama kambalinganan tanong so okay, bago tayo magsimula, sa mga kapatid ko na nanonood ngayon, na hindi makaintindi ng Maguindanao, pwede niyo pong balikan. Tagalog ta. Tagalog? Okay, sige, Tagalog na lang pala. Tagalog Maguindanao. Okay, so pwedeng balikan ninyo yung aking live bago lang po sa aking wall. Abu Handala, balikan niyo po yung aking wall at aking pong tinalakay ang tungkol po sa bagay na ito. Actually, itong si Jabir ay nag-post na sinabi niya na hindi ito kondisyon at hindi haligi ng kasal. At ito yung mga nag-aral, makaintindi ng Arabic, ay mauunawaan nilang tinutukoy sa post na al-mahru laysa ruknan wala shartan fin nikah. Ibig sabihin, yan ay nabanggit sa kung titingnan natin sa link ay nasa Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya ang pinagkunan ng kapatid ko. Doon po na pinagkunan. Actually yan po ang pananaw ng jumhur ng karamihan sa mga ulama na ang duri ay hindi po siya kondisyon o haligi ng kasal. Pag po kasi sinabi natin na ito ay kondisyon ng kasal, so hindi po matatanggap ang kasal na walang duri. So ano pong tinutukoy natin dito? Ang tinutukoy natin dito na hindi tanggap ang kasal na walang duri, kapag kahit na ang babae ay sabihin niya na kawang gawa ko na lang sa'yo o tulungan kita o magkasundo yung dalawa na sige lang kahit hindi mo nabayaran sa akin yung aking duri ay okay lang sa akin. Kapag sinabi natin ng kondisyon, hindi tanggap yung sasabihin ni sister. Hindi ko matatanggap yun kasi ang shart. Kasi meron tayong dalawang uri kasi ng shart. Yung meron tayong shartun fi siha wa shartun fil wujub. Kaya nabanggit ng mga usuliyon, pag sinabing shartun lis-siha o kaya shartun lil wujub, ang shartun lis-siha ay hawak natin yan. Sabi nga nila, hada biyadil insan. Hada shartun biyadil insan. Katulad ng wudu. Nasa kamay natin yan. At hindi matatanggap ang sala kapag walang wudu. Mayroon bang sala na matatanggap na walang wudu? Maliban na lang kung siyempre, walang tubig. Siyempre may badil. May kapalit yun. At hindi rin matatanggap ang sala kung hindi mo tatakpan ang aura mo. So nasa kamay natin yun ang shart na fi siha. Meron namang shart lil wujub. Ibig sabihin hindi natin hawak yun. Katulad ng pagpasok ng oras ng sala, hindi natin hawak yan kung saan papasok ang oras ng sala. O kaya hawlanul hawl fi wujubi zakah. Ang pagiging obligado ng zakah sa pagpasok, pagkakumpleto ng isang taon, hindi natin
hawak yan, kusang papasok yan, saka papasok yung pagiging obligado ng zakah. Ang shart at saka ang rukn, kung titingnan natin sa usul, halos iisa ang kanilang magiging resulta. Ang nagiging resulta ng rukn at saka ng shart, ang jami ang pagkakasundo nitong dalawa, kapag walang shart o wala yung rukn o kapag yung kondisyon ay wala o ang haligi ay nawala sa isang utos, ay hindi matatanggap 'yon. Hindi matatanggap 'yon kasi ang shart ay kailangan nandiyan yan. So ibig sabihin, kung nagkasundo ang babae at ang lalaki, nasabi nung babae ay wag mo na akong bigyan ng dori o kaya okay lang sa akin na utangin mo, so tanggap ko 'yon. Pag sinabi natin kasi na shart, hindi tanggap 'yon. Bakit hindi tanggap? Tama. Kasi ang shart kailangan nandiyan eh. Hindi yan pwedeng isurrender ng babae. Okay. Mas mainam dito, kaya kaburasi na ilabas mo yung mga pangalan ng kitab kasi yan yung hinahanap nila. Okay. Actually, hindi ko dala yung libro. Actually, natalakay ko kanina. So, binabanggit ko lang muna ito kung ano yung definition ng shart. Ano yung kahulugan ng shart sa Aindal Usuliyin. Okay? So, ang shart, ma yalzamu min wujudihi al-wujud, wala yalzamu min adamihi al-adam, wala adam. O wala yalzamu min wujudihi wujudun, wala yalzamu min adamihi al-adam. Kung titingnan natin, wala yalzamu min adamihi wujudun, wala adam. Ang definition ng shart, kung sa literal na kahulugan, is mga palatandaan. Yan, ang shart means alama. Kaya ginagamit ang salitang ashratu sa'a is mga palatandaan na pagpasok ng tanda na magugulaw na ang mundo. May mga palatandaan, may mga simbolo na darating. So ngayon, katulad nung nabanggit natin sa definition ng mga usul yun, mga wala man ng usul, na halimbawa nito, hindi matatanggap ang sala kapag walang wudu. Dahil ang wudu ay kondisyon ng sala. So hindi naman pwede na magsasala ka na walang wudu. Hindi tanggap yun. Kailangan talaga may wudu. At hindi rin ibig sabihin na pumasok na yung sala, tanggap na yung kumbaga hindi naman nanguhulugan na kapag ikaw ay nakapag-wudu na, ay may sala na. Hindi po yun. Kinakailangan magkakasama po yan. So bawat pag sa Hajj, sa sala may mga kondisyon. Sa Hajj, sa sala may mga haligi. Hindi pwedeng matanggal yun. Kasi po pag natanggal yun, at hindi po tayo nasusunod doon, kinakailangan natin gawin yun. Yan po ang tinutukoy ng shart, yung kondisyon. Kaya pag sinabi natin shart, hindi pwede si sister na isurrender niya ang kanyang duri. O hindi pwedeng tulungan niya si brother sa kanyang duri kasi kondisyon yan eh. Shart yan eh. So ngayon, ano ang dalil na ito ay hindi kondisyon? Na ang babae pwede niyang ipautang kay brother. O pwede niyang tulungan. Pwede niyang tulungan. O pwede niyang ibigay. Anong tinutukoy natin na ibigay? Halimbawa, napag-usapan na ang duri mo brother ay 100,000 o 50,000. Actually, ang duri mga kapatid, ang pinakamainam na duri yung magaan. Ay saruhun na mu'natan baraka. Ang pinakamagaan na duri mula sa mga kababaihan, yun yung may baraka, may blessing. So, hindi mo na, isang topic na po yan. Hindi na muna natin tatalakayin kung ano yung pinakamainam na duri, ano ba yung duri na mga opinion ng mga scholar, ano yung pinakamababa, hindi po yan ang tatalakayin natin dito. Ang tatalakayin natin dito, kung kondisyon o haligi ba ang duri o hindi. So, unang-una mga kapatid, kami po ay naniniwala na ang duri ay obligado. Obligado po yan. Yan po ay nabanggit sa Quran na napakaraming dalil mula sa Quran na ito ay obligado. Obligado at kinakailangan po talaga yan. Okay? Maliban lang kung si sister umatras, okay lang na walang duri. So, naniniwala po tayo at obligado po yan. Na ang duri ay obligado. Ang sabi ng Allah sa Suratun Nisa, Aya 4, sabi ng Allah, wa'atun nisa asadukatihinna nihla. So, ibigay ninyo ang duri ng mga babae, sabi ng Allah. So, obligado yun. Sa hadith naman, ay yung lalaki na gustong pakasalan yung babae na gusto niyang ibigay ang sarili niya sa propeta pero hindi siya nagustuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya na meron ka bang kayamanan dyan na pwede mong ibigay na duri sa babaeng to.
So walang maibigay lalaki. Tapos sabi niya maghanap ka kahit ano. Wala siya mahanap. Sabi niya iltamis walau khataman min hadid. Sabi niya maghanap ka kahit singsing na gawa sa bakal. Pero wala talaga siya mahanap. Sabi niya hal ma'aka min al-Quran. Meron ka bang sa ulo mula sa Quran? Sabi niya, at binanggit ng lalaki yung mga sa ulo niya mula sa Quran na surah. Sabi niya, basahin mo yan sa kanya at kinakasal kita sa babaeng to mula sa ulo mo sa Quran. Ibig sabihin, yun ang naging duri. So yung hadith na ito ay dalil o katibayan na sunna na pagaanin ang duri sa mga babae. So ibig sabihin, hindi nangangahulugan dyan na yan ay syuro. Hindi nangahulugan dito sa hadith na ito Kasi na yan kasi yan kasi yung pagkakaintindi ng mga iba sa ating mga ustads, pati yung wa'atu nisa sa dukati hinanihala, ang pagkakaintindi nila sa tafsir ng aya na yan ay syurut. Okay, ipapaliwanag natin na hindi ito shart. Okay? So ito mga dalil na binanggit natin ay dalil na obligado talaga yan. At hindi pwedeng tanggalin yan. Talagang obligado yan. Pero yung hadith ay nagpapakahulugan yung hadith na yung duri ay obligado at ang duri na magaan ay sunnah. At tinuruan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pagaanin. Yung propeta nagturo sa atin na dapat magaan ang duri. Siya ang nagturo sa atin ayon sa hadith. Sa sa ijma ng ulama, nabanggit ni Ibn Abdul Barr sa kanyang libro na Al-Istidkar at saka si Ibn Hazm sa Maratibul Ijma, nabanggit niya rin na ito ay napagkasunduan ng mga ulama na ang duri ay obligado. Okay. Kanino yung duri? Sino bang nagdidesisyon sa duri? Ang duri ay sa babae lang po yan. At pwede pong manghimasok dito ang magulang kung halimbawa pag-uusapan ko magkano lang. Hanggang doon lang pwede manghimasok ang magulang. Halimbawa magkano? Sabi nung tatay, sabi nung anak 50,000. Sabi nung tatay gawin mo ng 100,000. So pwede manghimasok yung tatay doon na mag-advise sa anak. Pero pag natanggap na yung dori, hindi pwedeng ibigay sa tatay yon at hindi pwedeng ibigay sa magulang. Ano ang dalil? Binanggit din natin kanina, sabi ng Allah sa Suratun Nisa, yung mga nagdadalil, ginagamit nilang dalil din ito na kondisyon daw ang duri. Samantala, kung titingnan natin, yung dalil na ito, dalil din natin. Katibayan din natin na hindi kondisyon ang duri. Okay? Sabi ko nga, pag sinabing kondisyon, ay hindi pwedeng isuko ng babae at hindi pwedeng tumulong ang babae at hindi pwedeng pagkasunduan nila na gawin niyang sadaka. Okay? So, pero ang Allah nagsabi. Oo. Ang Allah nagsabi sa Quran, ang sabi niya, wa'atun nisa sadaqatihin nihla. Pagkatapos dinugtungan ng Allah yung aya, fa in tibna lakum an shay'in minhu faquluhu hani'an mari'a. Ang sabi ng Allah, kung bibigyan kayo at patatawarin sa inyo o ibibigay sa inyo ng babae ang ilan mula dito o kaya ang lahat ng duri na yan, ang mafhum nung aya, kapag yung babae binigyan ka mula sa duri o hindi na siya humiling sa iyo ng duri, ay tanggapin niyo. So, yan yung sinasabi ko sa kanila na hindi nila tinatapos yung aya. Pinuputol nila yung aya, hindi nila sinasali yung aya na ma'intib na lakum. Hanggang doon lang sila nakapuko sa wa'atu nisa sa dukatihin na nihla. So yun ang kailangan nating ipaintindi sa kanila na hindi tinatanggal ng duri. Nandiyan ang duri, obligado yan. Pero karapatan ni sister, siya po ang magdidesisyon yan. Ang sister lang po ang magdidesisyon sa duri. Nasa sa kanya po yan. Ano pong gusto ni sister? Wala po tayong magagawa. Pag sinabi niyang 50,000, 30,000, magbasa ka ng Quran, walang problema. Nasa kay sister yan. Ang tinutukoy natin dito, hindi namin sinasabi dito, hindi namin pinapalabas dito na pwede mag-asawa na walang duri. Ang pinapalabas namin dito, kung ano ba yung hukam o pwede bang tumulong ang babae sa lalaki na magpapakasal sa kanya. At pwede pang gawing sadaka ng babae yan. Pwede niya gawing sadaka. Ayon sa tafsir. Ayon sa tafsir ni Al-Qurtubi, kasi alam natin si Imam Al-Qurtubi, pag binasa natin ang kanyang tafsir, na napakalawak kasi binabanggit niya rin ang mga akwal ng ulama sa kanyang tafsir. Sabi niya sa tafsir na ittafaqa al-ulama, nagkasundo ang mga ulama na kapag ang babae ay ginawa niyang sadaka, binigay niya sa lalaki at yung babae na ito ay hindi, kumbaga, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang ginagawa.
So, pag binigay niyang sadaka ang kanyang duri sa lalaki, ito po ay tanggap. فَنُفِّذَ ذَلِكَ فِيهِ. Sabi ni Al-Qurtubi. Ayon naman sa libro na Al-Mughni ni Ibn Qudama, nabanggit niya doon na kapag binigay ng babae ang duri sa lalaki, okay, ito ay tanggap. Tanggap ang kasal pag binigay niya. At ang dalil niya, illa ay ya'funa, at saka karugtong nung dalil niya, fa in tibna lakum an shay'in minhu fakuluhu hani'an mari'a. So, tingnan nyo. Yung aya, kapag naobligahan yung lalaki na magbigay ng kalahati ng duri, darating tayo dyan. Kapag sabi ng babae, sabi ng Allah, illa ay ya'funa, maliban kung ibigay na nila sa inyo yung kalahati at hindi na nila singilin sa inyo. So, tanggapin nyo. Illa ay ya'funa. So, ibig sabihin, kung patawarin nila sa inyo ito at hindi na nila sisingilin sa inyo, tanggap yun. So, tanggap ang kasal, mga kapatid, kung ang duri ay itulong sa iyo ng babae. Hindi po ibig sabihin ang babae magduduri, ha? Baka po iba pong pagkaintindi nyo. Hindi po magduduri ang babae. Kasi wala po sa Islam na babae magduduri. Ang duri ay lalaki po talaga magduduri. So, minsan may mga babae na may gusto silang lalaki dahil ang lalaki ay kilala nila, isang hafid o kilala nilang kamag-anak nila, tapos gusto niyang tulungan. Okay? Gusto niyang tulungan. Minsan kasi dumadaan yung duri sa mga magulang eh. So, siyempre, ibigay nung babae yung duri sa lalaki, babalik din naman sa babae, parang parang tabla lang ang nangyari. Ang problema lang, ibigay nung babae, tapos kinuha ng magulang, nawala na yung babae, nalugi tuloy. So, yun ang magiging problema doon. Dapat maintindihan ng mga magulang natin ito na ang duri ay hindi para sa kanila. Dapat pag naibigay ng lalaki, ibigay nila sa lalaki, ay babae. Kasi ang kinagagalit ng mga kapwa natin, mga asatid, mga ustad, na ano daw yung mga dalil natin na pwede daw tumulong yung babae sa lalaki sa mahar. Pangalawa dito, tutulong yung babae ng pasikreto na hindi alam ng pamilya ng babae na yung pera na ginasto ng lalaki o sa mahar ay pera ng babae. Alam nyo, napakasimple lang naman eh. Kung pwede nga niyang ibigay, pwede nga niyang gawing sadaka, ano bang sabihin ng sadaka? Hindi ba pagtulong? At saka ang pinakamagandang sadaka ay sikreto. Kaya nga, bakit pa kailangan ano? Ano bang dalil na gusto nilang marinig? Yung talagang sorry, kumbaga talagang napakalinaw na napakalinaw na dalil. Na may babae na, okay, kunin mo to. Hindi na po natin kailangan yun kasi ang dalil na ang babae ay pwede niyang ibigay fa-intib na lang kumaan siya illa ay ya'funa. Magtutulungan ka niyan. Hindi pa ba dalil yun na pwedeng tumulong ang babae? At ito rin po ay nabanggit ni Sheikh Al-Utsaimin, ni Sheikh Bin Baz, na pwedeng tumulong si sister. Pero ganun pa masabi niya, pag as in, hindi na po talaga maniningil si sister, sabi ni Sheikh Bin Baz, kahit konti magbigay pa rin. Kahit konti, sabi ni Sheikh Bin Baz. Pero hindi ibig sabihin doon na kahit konti magbigay ka, nangangahulugan na surot pa rin yung mahar. Oo. Pag sinabi kasi natin sharp, pag si sister, hindi niya pwedeng tulungan si brother. Hindi niya talaga pwedeng tulungan. Bawal Pangalawa dito, Sheikh, na yung sinasabi nila na wajib. Ipaliwanag mo sa kanila bakit nagiging wajib yung mahar. Kasi sinabi natin sa kanila, nagiging wajib yung mahar pag humingi yung babae. Ang asal ng duri ay wajib. Kasi karapatan ng babae yan. Okay. Karapatan niya pero hindi siya kabilang sa haligi ng kasal kung saan hindi makukumpleto ang kasal kung wala ito. Hindi po siya kabilang sa haligi ng kasal. At hindi rin siya kasama sa kondisyon ng kasal kung saan wala ito ay hindi tanggap ang kasal. Kasi pag kinasal yung babae na hindi binanggit ang duri, kinasal na walang binanggit na duri sa kasal, tanggap ang kasal o hindi. Napagkasunduan ng mga ulama, tanggap ang kasal. Pero pag may nangyari sa kanila, kung maningil yung babae ng duri, kung maniningil yung babae ng duri, anong duri ng babae? Yan yung mahrul mithil. Ang mahrul mithil ay yung duri na mula sa kanyang mga kapatid na babae na mga kinasal o sa kapatid ng kanyang ama, yun ang pagbabasihan.
Yun ang maharul mithal. Kung hindi nga nabanggit yung duri, kung kondisyon ng duri sa kasal, ibig sabihin, kailangan talaga maibigay na sa time ng kasal. Oo, kung Tama. kondisyon yan. Hindi pwedeng utangin, hindi pwedeng pwedeng kalahati. Hindi pwede kasi kailangan nandun eh. O pinakamababang hatol doon, kailangan mabanggit. Tama. Ang Malikiya, kahit na sila ay nagsabi na ito ay shart, pinahintulutan nila na wala yung syaratu dhikru al-mahar fin nikah. Hindi rin nila ginawang kondisyon ang pagbanggit ng duri sa kasal. Oo. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi talaga haligi o kondisyon bakit hindi yan nababasa ng mga kapatid natin at nang malaman nila na ang mahar ay hindi pasok sa rukan at hindi pasok sa shard? Ay, yan ang hindi natin alam. Siguro, hindi naman tayo pari-pareho na Kasi ng mga kaalaman. Merong isang alim na nagsabi sa akin na ang Bahrul Mithal na ito ay ijma na dapat na maibigay. Nung tinanong namin kung saan kitab, hindi niya hindi niya wala siya masasabing maibigay. na ijma ang Mahrul Mithal. Bakit? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang dalil. Kung ito ay ijma, di walang khilaf ang ulama dito sa sinabi ng Allah sa Quran sa Suratul Baqarah 236. Kung nagkasundo ang mga ulama na kahit hindi mabanggit ang duri, okay, ay kailangan talaga magbigay ng lalaki ng duri ng mithal. Banggitin natin. May khilaf ang ulama dito, hindi nila pwedeng sabihin na ito ay ijma. Walang ijma dito sa Mahrul Mithal. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Suratul Baqarah 236. Sabi ng Allah, wala junaha alaykum idha talaqtumun nisaa ma lam tamassu bihinna aw tafridu lahunna fariida. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa aya, tingnan ko muna mga kapatid kasi nakalimutan ko yung sa Suratul Baqarah 236, basahin po natin. Sa mga kapatid natin na mayroon po siyang Quran, mayroon pong tafsir, pwede po ninyong silipin ang katibayan natin na kumbaga kung hindi nakapagbigay ang lalaki ng duri at naghiwalay sila ay matatanggap na kahit hindi na niya ito ibigay. Kasi wala pong nangyari. Teka lang po mga kapatid, basahin natin. At ito pong sabi ng Allah sa Suratul Baqarah 236, la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida. So ang sabi ng Allah dito, wala kayong kasalanan. Ang sabi ng Allah dito sa mga mag-aasawa, wala kayong kasalanan kapag diniborsyo ninyo, hiniwalayan ninyo ang inyong mga asawa, ma lam tamassuhunna. Unawain ninyo na mabuti na ang duri ay pwedeng matabla. Pwedeng matabla. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi kong pwedeng matabla, as in yung lalaki, hindi pwedeng singilin. Hindi pwedeng singilin. Ang sabi ng Allah, la junaha alaykum. Wala kayong kasalanan. Sabi ng Allah, walang kasalanan yung lalaki. Idha talaqtumun nisa, na kapag hiniwalayan ninyo ang inyong mga asawa, malam tamassuhunna, basta sa kondisyon, hindi nyo pa sila nagagalaw, wala pang pagtatalik na nangyari. Aw tafridu lahunna farida, at wala pang obligadong binanggit na duri sa kasal. Kumbaga nung kinasal kayo, walang binanggit na duri. Unawain ninyo to, walang binanggit na duri sa kasal. Ibig sabihin dito, sabi ng mga ulama, hindi pwedeng maningil si sister. Pag naghiwalay kayo, kasi hindi nagkasundo yung mag-asawa, kakakasal lang. Kasal na yan kung kondisyon ng duri, kinasal na, hindi naghiwalay. Kasi hindi nagkasundo. Kung kondisyon ng duri, dapat ibigay ng lalaki ang duri. Kasi kondisyon yan dapat ibigay na kasi kasama yun sa pagkatapos ng kasal. So hindi mangyayari ang hiwalay. Maliwanag ang sinabi ng Allah na hindi sila magkakasala. Napakalinaw, hindi daw magkakasala na hindi maibigay ng lalaki ang duri. Dito sa ayan na to, kapag hindi nabanggit ang duri sa kasal, sabi nila, kasi may mga pananaw talaga ng mga ulama, ang pananaw ng ibang mga ulama, na biduni dhikri al-mahr,
fayajibu alayhi mahrul mithl. Kapag hindi nabanggit ang duri, ay magiging obligado pa rin sa lalaki ang mahrul mithl. Yan ang pananaw ng ibang eskwela. Totoo po yun. Pero hindi ito ijma. Hindi ijma ng ulama to. Okay. Balikan natin. Ayon sa Kitabul ni Imam Shafi'i, nakalimutan kung anong page yung. Kung niya ako nagkakamali, page 68, 69, balikan niyo po yung libro. Sa Kitabul Al-Juz Al-Khamis ni Imam Shafi'i, sabi niya, doon sa dalil na binanggit niya, si Ibn Umar sa time niya, ay mayroong isang lalaki o isang babae na kinasal. Nung kinasal sila, yung lalaki namatay. Hindi nagalaw nung lalaki ang kanyang asawa. Nakuha. Hindi nagalaw nung lalaki ang kanyang asawa. Walang nangyari kasi namatay yung lalaki. So anong ginawa nung babae? Ay anong ginawa nung nanay nung babae? Pumunta sa kay Ibn Umar para singilin ang kanyang duri. Okay? Para singilin ang kanyang duri. Kasi nga namatay. Siyempre namatay, may kayamanan yan. So uunahin muna daw yung duri bago hati-hati ng mana. Bago hatiin yung mana, may duri siyang karapatan na unahin. Sabi ni Ibn Umar, wala kang karapatan kasi hindi ka pa nagalaw ng asawa mo. Kaya ka na alayha sadakun, lam namna'kumuhu. Kung mayroon siyang karapatan na duri, hindi sana hindi ka namin pipigilan. So, hindi na kontento yung babae. So, namagitan sa kanila si Zaid bin Thabit. Namagitan sa kanila si Zaid bin Thabit. Sabi ni Zaid bin Thabit, wala ka talagang duri. At ang dalil itong aya na to na binanggit natin sa Suratul Baqarah 236. Yun ang dalil na maaaring matabla ang duri. Kasi kung ang duri ay siya, hindi pwedeng tablahin. Okay. Ulitin ko, kung ang duri ay kondisyon, hindi pwedeng tablahin sa palagay na to. Okay. Mayroon naman silang dalil yung nagsasabi. May dalil na nagsasabi na ang duri ay kailangan talaga. Kahit na hindi nabanggit. Yung nagsabi na mahrul mithl. Yung marawahu Ibn Mas'ud, si Birwa bin Washiq. Si Birwa bin Washiq. Kung saan, tinanong si Ibn Mas'ud, kung may duri ba yung babae na namatay ang kanyang asawa na wala pang nangyari sa kanila. So, hindi muna nakasagot si Ibn Mas'ud. Nag-isip pa siya. Sabi niya, kung tama ang sagot ko, famin Allah. Pag mali ang sagot ko, famin syaitan. Fain akhta'tu, famin syaitan. At sinagot niya. Sinagot niya na mayroon siyang duri, sabi niya. Walang bawas at walang dagdag. Walang bawas, walang labis, walang kulang. Okay. So, mayroong tumayo na isang sahaba, nakalimutan ko si Al-Ashja'i, doon sa riwaya na yan, sabi niya, ganyan ang hatol ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganyan daw ang hatol. Nabanggit sa libro na Al-Majmu' na Sharhul Muhadhab. Okay? Nabanggit sa libro na Al-Majmu' Sharhi Al-Muhadhab. Actually, ang Majmu' ay madhab ng Shafi'i. Na itong hadis na ito ay mudtarib. Bakit mudtarib? Ibig sabihin, da'if ang hadis na ito. Kasi maraming narration na hindi daw yung si Ashja'i ang kumausap kay Ibn Mas'ud. Maraming sahaba ang tumayo na nabanggit sa hadis. Ibig sabihin, hindi sure kung sino yung hindi sigurado. Hindi sigurado. Kaya mudtarib yung hadis. Oo. So, kumbaga, ida wujid al-ihtimal sa katad istidlal. So, pag may ihtimal, naging mahina yung hadis, hindi na magiging dalil yung hadis. Pero napakalinaw po ng aya, mga kapatid, na kapag ang duri ay hindi talaga nabanggit sa kasal at wala pang nangyari sa kanila, kahit ang mahrul mithl ay hindi magkakasala ang lalaki na hindi niya ito ibigay. Kasi ang sabi ng Allah, la junaha alaykum. Anong tafsir ng la junah? La ithm. Wala kayong kasalanan. Oo. So hindi naman pwedeng magkasala tayo sa isang bagay na sinabi ng Allah mismo na wala tayong kasalanan. So ibig sabihin, pwedeng matabla ang duri. Kung kondisyon ng duri, di sana hindi pwedeng matabla ito. Oo. Pero at saka magkakasala yung lalaki. Magkakasala yung lalaki na hindi niya maibigay yung duri bago sila maghiwalay. Magkakasala talaga. So inuulit natin na ang duri ay obligado at karapatan ng babae. So pwedeng kasi may iba mga pananaw, kasi ang Malikiya, ang pananaw nila, kahit na magkasundo, law ittafaqa zawjani ala isqatil mahr fa nikahu fasid.
Yan ang kanilang pananaw. Na kapag nagkasundo ang mag-asawa, nagkasundo yung mag-asawa, na wala ng duri. Ang mali kaya sabi nila, hindi tanggap yan ang yung kasal. ginagamit nila na dalil. Yan yung ginagamit nila dalil sa atin na ang duri daw ay shirt. Surut. Kaya ang mali kaya sabi nila, pag kinasal kayo na nagkasundo kayo walang duri, zina yung sabi nila, zina. Sabi nila. Pero hindi yan ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Ang karamihan ng imam ng Hanafiya, ng Shafi'iyya, ng Hanabila, hindi nila binanggit sa mga libro nila na ang mahar surutun fin nikah aw shartun li sihhatin nikah. Hindi nila binanggit yan. La ruknan wala shartan. Kama dukira kadalik fi al-musu' al-fiqhiyya. So, napakalino mga kapatid na ang babae pwede niyang ibigay ang kanyang duri bilang sadaka. Pero wala tayong sinasabi na walang duri ang babae. At pinakamainam na duri ng babae, yung pinakamagaan para sa lalaki na hindi siya mahirapan. Oo. So, ibig sabihin dito, Sheikh, napakalinaw dito na pwedeng tumulong yung babae pareho na ito ay pasikreto tsaka hindi pasikreto. Ang tulong ay hayag man o pasikreto, tanggap din sa Islam yung sadaka. Ano bang definition ng sadaka mga kapatid? Ang sadaka is tulong. Maajura. Mayroong gantimpala si sister pag tinulungan na si brother. Hindi natin sinasabi na magduduri ang babae. Kasi sa India, talagang babae ang nagduduri. Ang tinutukoy na nagduduri ang babae, pinag-uusapan sa kasal, o magkano ang duri mo sister, yun ang talagang nagduduri yung babae. Pero kung sa panahon kasi natin ngayon, magulang ang nagdidesisyon, so ang ginagawa ni sister ay pasikreto niyang tinutulungan si brother na ibibigay yung kanyang tulong. Pwede niyang ipadala ang kanyang tulong sa kanyang kapatid na, yung babae, meron siyang kapatid na lalaki. Sabi nila, mag-uusap sila ng dalawa lang. Bakit wala pa ibang paraan, mga kapatid? Bakit wala ibang paraan? Yung sister, may kapatid na lalaki. Tapos utusan yung kapatid niyang lalaki na puntahan sabi niya, pwedeng kausapin mo yung O may kapatid yung brother na babae rin. Sabi nung sister, sister, pakibigyan na lang sa kapatid mo, natulong ko sa kanya para hindi siya mahirapan sa magulang ko. Haram ba yun? Hindi yun haram. Sino nagsasabing haram yun? Pag haram, mas nilang kanilang makadalil. Ay kung haram sa pananaw nila na ito ay haram, so hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kung talagang haram yung tumulong si sister, ay ibigay ng katibayan na ito ay haram. Oo. Kasi ang iba sa atin dito, ang hinahanap nilang mga dalil ay hindi daw nagawa ng mga sahaba na tumulong, hindi daw nagawa ng mga sahaba na hatiin o tumulong yung babae sa mahar ng lalaki. Kung magbabase sila diyan, ay magiging mahigpit ang religion natin. Ibig sabihin, lahat pala ng hindi nagawa ng sahaba at hindi nagawa ng propeta, ay kinakailangan, yun lang talaga dapat ang gawin natin. Tama. Kung ano lang ang ginawa ng propeta, yun lang. Kung anong ginawa ng sahaba, yun lang. Kumbaga, wala nang ijtihad ang mga ulama doon. Ay, hindi naman pwede yung gano'n na kahit porkit hindi na nila ginawa. Binigyan lang tayo ng kaalaman, tapos pwede nang lumawak yung kaalaman na yung bagay na yun sa pagkakaunawa natin doon. Halimbawa, mayroon bang gumawa sa mga sahaba na na sabihin natin na nagkukutsara? Ay, wag natin magkutsara kung gano'n. Oo. O kaya kinakasal. Hindi naman nila ginagawa pagkukutsara. Mayroon ba sa mga sahaba na kinakasal sa hotel? Sabi nila, wala na akong hotel noon. Oo, sa mga magagarang mga kasalan. Oo. Mayroon ba sa mga sahaba ang gumawa ng invitation card para mang-invite ng mga tao? So maraming hindi yun na. Huwag natin pahigpitin ang ating religion. Napakadali ng ating relihiyong Islam. Hindi namin pinapalabas nito ni Sheikh Abdul Rasid na pwede mag-asawa kahit walang mahar. Hindi. Ang sinasabi namin dito, pagpapagaan. Yung sa amin Magaan dito. ang mahar. Tsaka, pwedeng ipautang ni sister, pwedeng tumulong si sister, pwedeng installment, pwedeng 100 pesos, pwedeng isang baso ng kape, pwedeng isang kilo ng bigas, pwedeng mabasa ng Quran. Lahat ito pwedeng maging duri. Lahat. May mga dalil dyan. May mga dalil. Tingnan nyo. May mga dalil sa mga sahaba na may nagduri ng pagkain. May nagduri ng may nagduri pa ng tsinelas. Nabanggit sa Al-Mughni. Na may nagduri ng tsinelas. Pag sinabi ng mga sister, tsinelas yun. Kung magduri ngayon ng Nike,
Sabi nila hindi pwedeng Nike kasi walang gumawa ng sahaba ng Nike. Ay, ano naman yan? Pinapahigpit naman natin yung religion natin. Dapat chinilas lang kasi walang hindi sapatos yung binigay ng sahaba eh. Dapat ang ibigay nyo chinilas. Hindi dapat yung Nike na yan kasi hindi tanggap yan kasi hindi naman yung ginawa ng sahaba. Ibig sabihin, Sheikh, kung gagayahin natin ng mga sahaba, pwede pala tayo mag-asawa ng chinilas lang. Ay, chinilas lang pwede na. Dalawang chinilas. Oo. Kasi diyan sila bumabase sa mga sahaba. Yan yung alam niyo, kanilang pananaw. nabanggit din Hindi ng ginawa ng mga mga sahaba, ay hindi na natin pwedeng gawin. Nabanggit din ng mga ulama. Pati yung alam mo, may nahatulan ng kamatayan. Tapos patatawarin nung namatayan. Pwede niyang gawing duri yung pagpapatawad. Patawarin lang niya yung alam mo, mayroong sister na nakapatay nung bigyan natin ng yung mga nanonood dyan. Alam mo, yung nakapatay ng kamag-anak niyo, magandang sister. Oo. Tapos hahatulan siya ng kamatayan. Sabihin mo, sige. Sige, sabi niya. Hindi ko nasisingilin na ang kisas. Pero kung magpapakasal ka sa akin, yan ang gawin. Yun yung duri. Kung tatanggap mo na ako yung maging asawa mo, ang duri ko, yung pagpapatawad, tanggap yun. At binanggit ng mga ulama sa kutub yan ng fiqh. Ibig sabihin, dapat kaliwanag. Oo. Ibig sabihin, walang natanggap si sister. Pag nagbasa ba ng Quran, may tinanggap ka bang piso? Wala naman tinanggap pa. Akala ng mga sister, nagagalit sila kasi kailangan may pera. Bakit? Pera lang bang pag binasahan ka ng Quran, meron ka bang natanggap na bulsa? Yung bakal ba na pinapahanap ng mahal na propeta sa lalaki, mapapakinabangan mo ba yun? Wala nga halaga yun eh. Una kahanap lang yung lalaki ng singsing na gawa sa bakal. Sa panahon natin ngayon, baka itapon pa ng babae yung singsing na bakal. Sinong babaeng tatanggap ng bakal ngayon? Ay! Baka sabihin pa niya, bakit bakal yan? Sabihin ng lalaki, ito yung inutos ng propeta sa sahaba eh. Ngayon, mga sister, papayag ba kayo ngayon? Na yung propeta, inutusan niya yung lalaki na maghanap ng singsing na gawa sa bakal. Meron ba kayang sa panahon natin ngayon na tatanggap ng singsing na bakal, yung tagpiso? Mag-iipon ako. Siguradong maraming magagalit ngayon. Kung bibigyan natin ng dalil, ngayon sasabihin naman nila, sa panahon ng propeta yun. Ngayon sasabihin nyo ngayon sa panahon ng propeta. Kapag wala naman tayong dalil, wala naman sa panahon ng propeta. Pag nagbigay tayo ng dalil, sabi nila sa panahon lang ng propeta, ano ba talagang gusto nyo? Tama. Hindi na natin alam. Parang sabi nila, ano ba yung gulo nyo? Pasensya na po kayo mga sister at mga kapatid, tayo nagpapaano lang, mga patalastas lang po. Kasi may mga ganyan eh. Napakaliwanag dito na ang duri o mahar ng babae ay napakalayo sa syurot at napakalayo sa rukn. Oo. Walang problema. Karapatan mo yung sister. Ikaw bahala. Ano bang? Gusto mo bang hilingin? Gusto mo ba ng 1 million? Ay, wag naman 1 million. Patay tayo dyan. Hindi natin kakayanin yan. Ngayon, pag mga babae nurse, mga doktora, mga dentist, hindi kaya yung duri nila. 1 million, 500,000. Wala namang limit. Hindi naman bawal yun na magbigay ka ng malaking duri. Pero ang propeta... 30,000. Nagbigay siya ng payo na pagkaan ninyo, Huwag mahirap. Oo. Hindi. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa kanya, haligi talaga yung duri o kondisyon. Pero sa madhab ng jumhur, ang duri, laysa huwal maqsud fin nikah. Ad-duri, laysa maqsudan fin nikah. Ang duri is asar min asarin nikah. Makramatan lin nisa. Ito ay bilang pagbibigay, pagpapahalaga sa mga babae. So, inshallah. Ito, baka may mga tanong yung mga kapatid natin. Hindi naman tayo mufti dito. Kasi, kung ulitin natin dito, baka iniisip kasi nila na tayo ay nawawala sa ating pag-iisip o nagmumufti-mufti daw tayo. Hindi po yan. Bagus po, tinatama po natin yung mali. Kasi may mga tao dito na pag narinig mo si Ustad, yun na yung kanilang pinangahawakan na salita at hindi nila pinapakinggan yung ibang mga salita. Meron pa ako nakitang mga post, may mga hindi nagkakagusto. Meron pa ako nakita mga post na hindi daw pwedeng tumulong si sister. Tapos, kumbaga sa bakit mo tutulungan yung kalahati na duri mo, niluluko mo ang magulang mo. Parang may mga post na ganun, na niluluko mo ang magulang mo kasi tinutulungan mo si sister. May nabasa pa ako, Ustad. Hindi ko nababangitin ang pangalan ng Ustad na to. Sabi niya, haram. Sabi niya, invalid ang kasal pag tumulong ang babae sa lalaki. Allahu Akbar. Ustad pa naman sa sarili niya. Tapos ipinagmamayabag niya sa social media. Ipinost niya, inikomment niya. Sabi niya, ito ang dalil na nagpapatunay na kailangan talaga na
Solo ng lalaki ang pera, hindi pwedeng tumulong ang babae, hindi pwedeng kalahati ang sa babae, hindi pwedeng ibigay ng babae. Wa aton nisa sa dukatihin na nihala. Yan yung kanilang mga dalil. Kasi hindi niya dinugtungan eh. Kung dinugtungan niya, matitigil yun. Yun yung sinasabi ko na kumplituhin nila yung aya. Huwag nilang putulin yung aya kasi mayroong susunod sa aya na yan na wainti pa na Pero lakom. okay lang yun. Naway patawarin sila ng Allah at dagdagan pa naman ng Allah ang kanilang pananaliksik ng kaalaman. Kagaya natin na nananaliksik pa ng kaalaman. Kumbaga, nakafocus lang sila kasi siguro nasanayan nila sa tradisyon sa atin na talagang hindi tinutulungan ng lalaki. Kawawa naman. Ngayon, binubuksan natin ang bagay na ito na pwedeng magtulungan. Hindi, ang Islam napakagaan. Hindi naman bawal tumulong eh. Ang bawal, si sister na magduduri. Yun ang bawal, magduri si sister. Yun. Ang tinutukoy natin, ang magbigay ng duri, ang sister, ang tinutukoy natin dito, nagiging batas na si sister ang nagduduri. Siya yung magbibigay ng pera sa lalaki. Siyempre, haram yan. Oo. O kaya walang duri na, kumbaga, ikakasal na walang duri, special lang sa propeta yan. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Yung nagdadalil dyan ng mga nagmuhadara. Hindi ko pati kwan si yung kapatid natin. Yung Maguindanao ng tinutukoy ko dito, may nagmuhadara ng Maguindanao. Totoo po yun na special ito sa propeta. Totoo po yan. Ito po ay dalil na ito Suratul Ahzab na pag pwede mag-asawa ang propeta na walang duri. Pwede rin mag-asawa yung propeta pag marami siyang asawa, pwede siyang depende sa kanya ilang araw siya matutulog dun sa kabila. Totoo yan. Turjiman ta siya. Ikaw bahala propeta Muhammad, kung ilang araw ka dito at ilang araw ka dito, hindi siya magkakasala. Special yun sa kanya. Sa atin hindi pwedeng walang duri. At hindi pwedeng laman yung isa sa isa. Okay? Sa propeta sallallahu alaihi wasallam, pwede sa kanya 'yon. Pero ang propeta naging makatarungan pa rin siya para maituro niya sa atin na ito ang mas maganda para sa atin at ito ang obligado para sa atin. Pero wag naman na ikakalat natin na hindi na pwedeng tumulong at haram. Kung haram agad, ano bang tawag diyan? Hindi ko alam kung bakit nasabi nilang haram dahil walang dalil. Wallahu a'lam na lang. Yung iba dito, sinasabi natin, dapat basahin din nila yung ibang madhab. Hindi yung nakapokus lang sila sa iisang madhab. At yun din ang payo sa kanila na dapat sana, wag naman sila maging ispekto masyado. Okay lang, nirespeto naman natin. Yung nagsasabi na ito yung kondisyon at panindigan nila yan talaga sa kanila, walang problema. Ituloy na nila yun sa kanila. Ang sa atin dito ay ipaparating natin sa kanila na mas matibay ang katibayan na nagsasabi na hindi kondisyon o haligi ng kasal ang duri. Kung saan, kapag wala ito ay hindi tuloy ang kasal, hindi tanggap ang kasal. Kaya lang paniniwala ng mga kapatid natin ng mga kababayan. Mashallah. So, meron pa akong nabasang comment. Na hindi sabihin dito na nakikipagdebate kami dito ay hindi kami nagpapatalo. Hindi kami nagpapatalo dahil meron kaming pinanghahawakan na katibayan, mga dalil na ang mahar ay hindi ito rukan at hindi ito syurot. Meron pa akong nakita na kung pwede daw utang ang duri, di pwede, utang din ang honeymoon. So, sabi ko, yung sabihin, pag inutang daw yung pag utang daw yung duri, so utang din yung Patay tayo. Pero pwedeng mag-condition si sister, inna ahkasuti ang tuwafu, mas tahlal tumbihil furuj. Muttafaqun alayh. Kapag nag-condition ng sister, pag nag-condition ng sister na hindi mo ko pwedeng tabihan, hanggat hindi mo maibigay sa akin ng duri, tanggap yun. So wala tayong magawa, hindi ka makahanimon. Kasi syempre, yung duri sa babae yun. Oo. So ibig sabihin, pag sinabi ng sister na hanggat hindi mo makompleto ang duri mo, kasi 50,000 yung binigay mo, may utang ka pang 50,000, hanggat hindi mo maibigay yan, hindi ka muna magtabi sa kama. Bago tayo kasal. Nag-condition yung sister, so tanggap yun. Kasi so ibig sabihin, nagiging kondisyon yung mahar pag humingi yung babae. O pag giniling ng babae ang kondisyon na yun, hindi talaga makakatabi si brother ano magagawa mo? Tanggap yun na kondisyon eh. Meron pang nangyari, meron pa ako narinig na story na dyan sa Manila na pinakasalan ng lalaki yung babae, Marano ba yun o Iranon, na ang usapan ng lalaki sa pamilya ng babae, kasi utang yung duri, utang. Pag umabot ng 1 taon at hindi mo nabayadan, hindi mo na kompleto yung duri, kukunin namin yung anak namin. Nung umabot yung 1 taon, hindi nakabayad yung lalaki, kinuha ng mga magulang yung babae. Pwedeng humingi ng talak ang sister at pwede siyang magreklamo pag hindi nakapagbigay ng duri kasi kondisyon yan eh. Surot yan, sharp.
pwede mag-short yung ang babae. Yung babae. Pero ganun pa man, wag naman dumating sa punto na humingi ng talak. Oo. Tsaka, para malinaw dito sa mga kapatid natin, na halimbawa, inutang yung duri, halimbawa, 50,000, yung 25,000 utang, nung kinasal na sila, sinabi ng babae, wag mo nang bayadan yung 25,000 dahil sa'yo na yun at wag mo nang bayadan. Tama ba yun? At hindi na Kaya tama magkakasala yan. yung lalaki. Hindi magkakasala yun. Yan yung sabi ng fa'intibu na lakum man shay'in minhu. Kung Yan yung sinasabi natin na ang hindi ilan nila dito, tanggap naiintindihan ang usapin na yan. problema. No. Actually ako meron akong classmate So siguro hindi ko lang alam kung mapapanood niya yung live natin na to. May classmate ako na nag-asawa siya, ang duri niya 100 pesos tapos utang pa. Saan pa kayo? May anak na sila pero hindi pa niya naibigay 100 pesos. Oo. Tapos ngayon, oo. 100 pesos lang yun Tapos hindi pa niya nabayaran, tapos siningil na lang ng babae, nakalimutan pala ng lalaki na mayroon pa pala siyang utang na 100 pesos. So tanggap yun. Tapos meron pa akong kaibigan din kaibigan din siguro nanonood din ngayon. Nanonood din siya, mashallah. Ang kanyang duri ay isang baso ng tsaa. Oo. Isang baso ng tsaa. Tanggap din 'yon. Mashallah. Mga babae ngayon mas sinasabi natin na may kung pwedeng utangin yung duri, mas lalong pwedeng tumulong yung babae. Kung pwede nga niyang ibigay, tumulong pa kaya? Yun. So, para malinaw sa lahat, yung mga kung pwedeng ibigay ng babae ang kanyang duri, kung gagawin sa daka, tumulong pa kaya siya? Tama. So, para malaman ng lahat dito, yung mga ustad dito, hindi na natin babanggitin ang kanilang mga pangalan, kasi alam ko na ito ay mabubuksan nila at maririnig nila. So, ito po, tinalakay po namin, pinaliwanag po namin sa inyo ang patungkol dito para wala na pong pagyaring pagtatalo. Yung sa kabilang panig po na ang kanila lamang tinalakay ay yung patungkol sa ang duri lamang ay shurut. Hindi nila tinalakay yung ibang madhab, ibang aqwalul ulama patungkol sa duri na yan. Kaya yung mga nakikinig ay nakapokus sila dun at ang kanilang mga binabasa sa kitab ay yung pinipilan nila yung binabasa sa kitab. Hindi nila binabasa yung iba. So ngayon siguro hindi natin pahabain. So ang importante ay naunawaan nila yung tungkol sa batas nito na ang duri ay obligado. At babalik ang bagay nito kay sister. Nasa sayo po sister, ano pong gusto mo? Ipautang mo ba? O kaya ay pataasin mo, pagaanin mo? Pero ang payo, ang sunna para sa iyo ay magaan. Huwag mong pahirapan si brother. At kahit pwede pong pera, pwedeng bagay ang ibigay mo, o pwedeng magbasa na lang ng Quran o magsaulo ng hadith, o kaya ay halimbawa si brother magsasaka, ay turuan ka niya paano magsaka, ay pwede maging duri yun. O kaya si brother ay mahilig magtahi ng damit, tapos ang duri niya sa iyo ay kailangan maturuan ka niya muna paano magtahi, pwede maging duri yun. Sige. Sa Indonesia, ang duri lang ay gagastos ka lang para makapag-umrah yung babae. Pag nakapag-umrah yung babae, yun na yung duri mo. Di mas malaki ang gastos doon. Hindi, sa Indonesia, libre. Kakausapin mo lang yung presidente. Ay, salin mo yung babae na to sa makakapag-umrah. Di pag nakapag-umrah yung babae, di alam. Pwede nga maging duri ang piso eh. Yun. Oo. So, pwede maging duri ang piso. Napakalinaw dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi po kami nakikipagmatigasan. Hindi po lumalabas sa amin ng mga kiber pagmamalaki, hindi kami tumatanggap ng katotohanan na ang duri ay talagang shurut yan. Bagkus kami po ay may pinangahawakan po kami na may mga katibayan po kami at binasa po natin yung katibayan ng mga kasama natin na mga nagsasabi na ito ay shurut, yun po ay nire-respeto natin. Pero ang kinukuha natin dito ay yung raji. So inuulit natin, hindi natin sinasabi na ang duri ay libre. O pwedeng ikasal ang babae na wala ng duri. Wala po tayong sinabing ganyan. Kung pakikinggan niyo po yung mga unang sinabi natin kanina, obligado po yan at karapatan ng babae. Pero kung walang duri, dahil ayaw ng babae, pinautang niya muna, nag-usap na sila ni brother na saka mo na bayaran, tanggap pa rin ang kasal. May nabanggit man ang duri sa kasal o hindi nabanggit ang duri sa kasal, inutang man ang duri o installment ang duri, nagbasa siya ng Quran, tapos suratul ikhlas pa ang duri niya, tapos
napakababa lang, tapos 1 taon pa niya bago niya ibigay ito, ay tanggap yun. Sabi niya halimbawa, meron diyan gusto mag-asawa, tapos sabi nung ano gusto mo? Sabi niya, kahit suratul ikhlas lang. Sabi niya, hayan mo lang yung master ko. Sabi niya, ilan? 1 taon. O, di pumayag yung sister. Kung pumayag si sister, 1 taon bago niya mabasa yung suratul ikhlas, tanggap yun. Tanggap pa rin. Tanggap yun. Mm. So, sa mga ustads dyan na mga nakikinig sa amin, na huwag yung gamitin sa amin ng mga aya na yan kung hindi nyo naiintindihan ng maayos ang tafsir ng mga aya o hadis na sinasabi ninyo na ito ay kondisyon o syurut ang mahar. Sa iba naman, Sheikh, nakikipagtalo sa atin, ang kanya naman ginagamit, ito naman erukan. Yung isa syurut, yung isa naman rukan. Sabi ko, Actually, pinag-iisahan nila akong dalawa, magkaiba naman sila ng hukom. May yung kitab na Al-Fiqh fi Al-Madahib Al-Arba'a, nabanggit doon sa kitab na haligi ng kasal ang duri sa Malikiya, doon sa kitab. Sa Majmul Fatawa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa volume 24, page 344, nabanggit niya doon na ang mahar is rukunun fin nikah. Actually, sinasabi ko nga, kung yun ang panindigan nila, wala tayong magawa, hindi natin sila pipilitin. Hayaan na natin sila. Siyempre, ganun talaga ang kaalaman sa fiqh. Ito ay ahkam fil furu'. So, normal na magkaroon tayo ng opinion. So, pero ganun pa man, piliin natin na may pinakamatibay na katibayan para mapanatag at sigurado tayo. So, siguro paalam na tayo. Yung mga dalil na ginagamit nila, yun din ang mga dalil na ginagamit natin. Yun din. Halos pareho lang naman din ang dalil natin, yung pag-unawa lang dun sa aya at saka sa hadith. So siguro magpaalam na tayo at kasi dito ay yung mga kasama ko hindi na makatulog. Inaabangan nila pagkatapos ko. Naway naintindihan nila yung ating ditong pinahiwatig, hindi natin sinasabi dito, wala tayong sinabi na pwede nang mag-asawa ang mga kalalakihan ngayon kahit wala nang mahar na direct na wala na talaga. Sinasabi natin dito, pwede kayong mag-asawa na tumulong yung babae ng pasikrito man ito hindi, ibibigay ng babae, ililibre ng babae, basta nakadipindi sa babae. Kasi karapatan niya yan. Siya ang masusunod. Si sister pa rin ang masusunod. Kaya kayo mga brother, huwag niyo pilitin yung mga babae na bigyan kayo. Bawal naman na pilitin niyo yan. Hayaan niyo magsadaka sa inyo. Kung magsadaka sila, alhamdulillah. Pag nila magsadaka, hindi magawa. Meron kasi dito mga nagpaparinig. Mga nagpaparinig na sana para mas magaan, ganito ganyan. Si sister naman, malambot yung puso. Huwag ka mag-alala. Akin yung bibigyan kita ng ganito para matulungan kita. So pwede pa rin ba yun yung nagpaparinig lang? Hindi naman sare na humihingi siya ng tulong, ngunit pinaparinig lang kay sister, baka sakaling mag-get yung sinasabi ni brother at sakaling tulungan. May khilafang ulama kung sakali na yung si brother ay nagpaparinig o humihingi. May nagsabi sa ating mga ulama na hindi pwede kung nagkakamali ito yung madhab ng Hanabila. Kasi daw makapatan na baka napilitan yung si sister. Pero kung kusang loob na binigay ni sister, hindi naman siya napilitan. Alhamdulillah. So tanggap yun. Wa inti ba na lakum? Painti ba na lakum? Painti ba na lakum? Painti ba na lakum ang siya may paguluhan ni Amarin. So paalam na tayo. Oo. So ngayon ay magpaalam na po kami sa inyo at naway na intindihan natin yung paliwanag sa atin ni Sheikh Abdul Rashid. Parang may umabol dito na katanungan. Ni Ustad, yung sahaba na nag-asawa dun sa babae na hindi talaga nalibre sa duri ay dahil hindi siya tinulungan ng babae, kaya pinilit talaga ng propeta na makaduri kahit sura lang. Oo, yan yung dalil na itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ukhti nuril atong na pagaanin ang duri. Tinuruan tayo ng propeta sa hadith na ito na pagaanin ng duri kasi gumawa talaga ng paraan ang propeta na mapagaan ang duri para makapag-asawa yung lalaki. Pero hindi yan dalil na hindi pwedeng utangin. Oo. Kasi ang duri, kung hindi maibigay sa time ng kasal, yan ay napagkasunduan ng mga ulama yan. Kung hindi maibigay ang duri sa time ng sa kasal, napagkasunduan ng mga ulama, doon sa hadith na ibigay niya agad nabasa niya agad yung yung hadith ni Musa alayhis salam.
Naibigay ba niya agad yung duri? 8 taon, nagsilbi siya kay Shuaib. Yung si Shuaib dito, hindi siya yung Shuaib na propeta. Sabi niya, pakakasal ko sa isa sa mga anak ko sa kondisyon, ikaw ay mag-aalaga ng kambing. Magsiservisyo sa akin sa loob ng 8 taon. So, tinanggap yun ni Propeta Musa, alayhisalam. So, utang yun. Installment, ibig sabihin, matagal yung binayaran, 8 taon. So, yun ay dalil na pwedeng cash, pwedeng utang, pwedeng installment ang duri. Naway napakalinaw at naway naintindihan natin sa mga hindi naman po naniniwala sa nakikipagmatigasan pa rin sa amin, ay gawin ninyo ang inyong gusto, paniwalaan ninyo ang inyong mga gusto. Gumawa na po kami ng live para po ipaliwanag sa inyo ng ating kapatid itong issue na ito na nasa sa inyo yung kung paniniwalaan nyo kami. Binigay na namin yung mga dalil, pinaliwanag na namin yung mga dalil ninyo na ginagamit sa amin. Kung hindi pa rin kayo maniniwala, na gawin ninyo ang inyong gusto at paniniwalaan namin kung ano pa rin yung pinagkasunduan ng marami sa mga scholar. Alhamdulillah. So ngayon ay okay. So ako paalam na dahil naunawaan na sa kanila na ipaliwanag natin yung side natin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paalam sa lahat.